Hindi ko man lang inakala. Nasa unang araw ko pa lang dito. Ang lumpo kong katawan ay makakatanggap pa pala ng isang system. Ang mas malala pa, ang misyon na binigay ng system ay 5 kilometro araw-araw. 5 kilometro, ni 1 sentimetro nga hindi ko may galaw. Nakahiga sa kama si Ye Qinghe. Nakatitig sa bako-bakong kisame sa itaas niya. Sa isip niya, 800 beses na niyang minura ang tandang system na iyon. Bago siya mapunta rito, isa siyang ulirang kabataan. Pagkatapos niyang mapunta rito, tanging ulo niya na lang ang nagagalaw sa katawang ito. Mula leeg pababa, wala na siyang maramdaman. Kahit na yung dating may-ari ng katawan, dahil sa nakain niyang marumi kaninang umaga. At nadumihan ang buong kama. Wala man lang akong naramdaman. Sa ganitong simula, sino pa ba ang mas malala pa sa akin? Lumapit si Ye Dali na may dalang baunan. Walang tigil ang bibig niya sa kadadaldal. Kasalanan ko, hindi ko masyadong nainit yung pinakain ko sa'yo kaninang umaga. Sobrang init kasi ng panahon kaya nasira agad. Ngayong tanghali, ibinili kita ng paborito mong kung pao chicken doon sa paborito mong kainan. Sinasabi ko sa'yo, napakaswerte ko ngayon. Lahat ng bukang na nakuha ko, ang gaganda ng takbo. Nitong umaga pa lang, naka-6 na pong biyahe na ako. Boses lang niya ang maririnig sa buong kwarto. Nakahiga lang ako na parang patay. Hindi gumagalaw. Ayon sa alaala ng dating may-ari ng katawang ito, 3 taon na ang nakalipas nang biglang magkaproblema ang katawan niya. Dinala siya ni Ye Dali sa lahat ng malalaking ospital sa buong bansa. Pero hindi nila nahanap ang dahilan. Sa simula, hindi niya lang makontrol ang mga braso at binti niya. Kalaunan, unti-unti nang nawalan ng pakiramdam. Hanggang sa naging ganito na lang siya. Naubos ang pera, naibenta ang bahay at negosyo nila sa probinsya. Pero hindi pa rin natukoy ang sakit. Sumuko na mismo ang orihinal na may-ari ng katawan. Pero si Ye Dali, hindi sumuko. Dinala niya ako para manatili sa kabisera. Para patuloy na kumita ng pera. At patuloy na maghanap ng mga espesyalista. Maghanap ng mga dalubhasa sa tradisyonal na Chinese medicine. Naghahanap ng kung sino-sinong magagaling at pambihirang tao. Basta may magsabi lang na kayang gamutin. Dadalhin ako ni Ye Dali para subukan. Sa itsura pa lang nitong kwartong wala pang 10 metro kwadrado. Malalaman mo na kung anong kalagayan na naming dalawa. Pagkatapos akong subuan ni Ye Dali, tumayo siya. Di ka nakakain. Akin na lang tong tira. Anong gusto mong kainin mamayang gabi? Bibilihin ko pag uwi. O kaya lutuan kita nung talong na luto sa atin. Paborito mo yun. Hindi ako umimik ni isang salita, pero parang wala lang sa kanya. Isinalin niya yung isang box ng kanin na di pa nagagalaw sa baunan niya. Ginamit niya ang kutsara para haluin ang kanin sa sarsa ng kung pao chicken. At sinimulan niyang isubo yun ng malalaki. Ang bilis niyang kumain. Wala pang 2 minuto. Naubos na niya yung isang box at kalahati ng kanin. Alis na ko. Kung may kailangan ka, patawagin mo sa akin si Xiao Ai. Pagkasabi noon, binitbit na niya ang delivery box niya. Lumabas, at nilock ang pinto. Sumakay siya sa e-bike niya at umalis na sa compound. Iginilid ko ang ulo ko, pinanood ang likod niya habang papalayo. Pinagmumura ko na siya ng husto sa isip ko. Paano nga ba namatay ang may-ari ng katawang ito? Walang ganoong parte sa alaala ko. Pero alam kong kahit gustuhin ko mang mamatay ngayon, hindi ko magagawa. Hindi ko man lang may galaw ang katawan ko. Paano ako magpapakamatay? Kakagate ng dila. System loading, kumpleto na. Welcome sa Good Life System. Ang malusog na pangangatawan ang pundasyon ng lahat. Pakiusap, host, tumakbo ng 5 kilometro araw-araw. Kumpletuhin ang 5 kilometro para makakuha ng isang tsansa sa raffle. Kilos na. Pagkarinig ko sa electronic na boses na yon, halos matawa ako sa inis. System, baka gusto mo munang tingnan ang kalagayan ko bago ka magsalita. 5 kilometro. Putanjay na, milagro na nga sa medisina kung makagalaw ako kahit 1 sentimetro ngayon. System, pwede ba tayong mag-usap? Hoy, magsalita ka naman. Pagkatapos kong subukan ng ilang sandali, sa wakas, sigurado na akong bobo ang system na to. Hindi man lang makausap, kahit man lang newbie gift pack, wala. Kung bago magkaroon ng system ay gusto ko nang mamatay. Ngayon naman, gusto ko nang mabuhay. Sa bawat 5 kilometro, may isang pagkakataon sa draw. Ano kayang mga skill ang makukuha? Pagkakataong gumaling ang katawan ko. Pera, imposible talagang hindi ko susubukan. Ang problema ngayon ay, paano ko makukumpleto itong 5 kilometro? Kailangan ko bang lakarin ng mag-isa? O pwede ring may kasama ako? 8:30 ng gabi. Dumating si Ye Dali na may bitbit na karne at gulay. Pagpasok pa lang niya ng pinto, natigilan siya. Abat nakabukas ang projector. Nanunood ako ng TV. Ye Dali, noong binili niya itong Xiao Ai speaker at projector, ay dahil takot siyang nag-iisa lang ako. At nalulungkot sa bahay, basta't uutusan ko lang. Kayang buksan ni Xiao Ai ang projector para makapanood ng TV. Pwede ko rin siyang tawagan gamit si Xiao Ai. Pero kahit minsan, hindi ito binuksan ng dating ako. At hindi rin siya tinawagan kahit isang beses. Lumingon ako at tiningnan siya. Pa, nakauwi ka na pala. Magluto ka na, pa. Gutom na ako. Nang marinig niya yon, bigla na lang tumulo ang mga luha ni Ye Dali. Dali-dali siyang tumango habang nakangiti. Oo, sige, magluluto na ako agad. Sandali lang, maluluto na rin to.
Hindi na niya nagawang panasan pa ang mga luha sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang delivery box. Kinuha ang mga gulay, at nagsimulang magluto sa simpleng kalan sa may pinto. Hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ko. Pero alam niya, na gusto nang makisalamuhan ng anak niya sa labas. At gusto na rin siyang kausapin. Iyon na ang pinakamagandang balita. Ilang buwan nang hindi nagsasalita si Yuan Shen. Hindi mabilang na beses nang gumuho ang mundo ni Ye Dali ng palihim. Pero hinding-hindi niya iyon ipinapakita sa akin. Hindi naman talaga siya isang taong madaldal. Pero nitong mga nakaraang buwan, sa tuwing nasa harap niya ako, hindi na siya tumitigil sa pagsasalita. Umaasa lang siyang magkakaroon ako ng lakas ng loob. Nakakausapin ko siya, na magkakaroon ako kahit kaunting sigla. Noon, pakiramdam niya patay na ang puso ng anak niya. Kahit buhay pa ang katawan, ang puso ay tuluyan ng patay. Walang tigil ang kutsilyo sa kamay ni Ye Dali. Paminsan-minsan, lilinggan siya, at titingnan ako sa bintana habang nanonood ako ng balita. Ang mga tingin niyang iyon ay puno ng kagalakan na hindi niya maitago. Basta't handa lang magsalita ang anak niya. At maging mas positibo, baka sakaling bumuti pa ang kalagayan niya. Hindi nagtagal, naluto na ang pagkain. Lumapit si Ye Dali na may dalang mga mangkok. Heto na, pritong talong at chicharong bulaklak. Chinghe, alam mo ba? Tinikman ko kanina. Pakiramdam ko, ang galing-galing ko magluto ngayon. Sobra ang sarap ng luto ko. Kumuha siya ng isang pirasong talong na binalot sa arena. Pinirito at saka ginisa ulit. Hinay pa niya ito at inilapit sa bibig ko. Mainit. Dahan-dahan lang sa pagkagat. Binuksan ko ang aking bibig at kumagit. Masarap, sobrang sarap. Masayang-masaya na tumango si Ye Dali. Kung masarap, sige kumain ka pa ng marami. Masaya si Papa ngayon. Kukuha ako ng alak, iinom tayo kahit kaunti lang. Tumalikod siya para kumuha ng alak. Kahit matagal na siyang tumigil sa pag-inom. Ngayong araw, kailangan niyang uminom. Habang nakatingin ako sa kanyang likod, huminga ako ng malalim. Pa, gusto kong lumabas. Pwede mo ba akong dalhin sa labas para maglakad-lakad? Biglang lumingon si Ye Dali, at natigilan sa kanyang kinatatayuan. Namulan na naman ang mga mata niya. Sige, ilalabas ka ni Papa. Ipapasyal kita sa labas. Matapos kong makita ang eksenang iyon, tahimik kong sinabi sa isip ko sa tandang system na yon. 5 kilometro, di ba? Hindi ako makakatakbo, pero pwede naman akong magpatulak. 5 kilometro lang naman, di ba? Sa buhay na to, hindi na ako mananatiling nakahiga. At nakabunot pa ako ng isang skill na photographic memory. Nakatitig ako sa lottery wheel sa harapan ko na ako lang ang nakakakita. Kumakabog ng malakas ang puso ko. Siksikan at napakarami ng mga opsyon sa wheel. Photographic memory, isang Bitcoin, English fluency, computer hacker, mastery sa basic financial knowledge. Pero ang pinaka nakapa-excite sa akin ay ang mga salitang ito. Body recovery, 1% skill. At ang pagbabalik function ng kanang hintuturo. Basta't makarecover lang ako, kahit isang daliri lang ang gumalaw. Marami na akong magagawa. Kagabi, casual ko lang na sinabi, na gusto kong mamasyal sa labas. Natigilan si Ye Dali sa kinatatayuan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Walang problema. Lalabas tayo pagkatapos nating kumain. Hahanapin ko lang yung dati nating wheelchair. Pagkasabi niyon, nagmamadali siyang lumabas para hanapin ang wheelchair. Nakalimutan na niya kahit ang sinabi niya kanina na iinom siya. Pa, gutom na ako. Pwede po bang kumain muna tayo bago niyo hanapin ang wheelchair? Doon lang natauhan si Ye Dali. Medyo nahihiya siyang bumalik para ipagpatuloy ang pagpapakain sa akin. Dahil matagal na akong laging nakahiga lang. Kaunti lang ang enerhiyang nagagamit ng katawan ko. Ilang subaw lang, busog na ako. Saka lang kinuha ni Ye Dali ang mangkok, at inubos ang natira kong pagkain. 3 taon na niyang nakasanayan iyon. Mauuna akong kumain, pagkatapos kong kumain, siya naman ang kakain ng matitira. Pagkatapos kumain, hindi siya nagmadaling hanapin ang wheelchair. Sa halip, minasahin niya ang aking mga braso at binti. Pagkalipas ng mahigit 40 minuto, wala akong naramdaman, pero siya ay pawis na pawis. Pa, nahirapan po kayo nitong mga nakaraang taon. Hindi ito mahirap, basta't gumaling ka. Hindi napapagod si Papa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumalikod siya para hanapin ang wheelchair. Habang tinutulak niya ako palabas, ang mga kapitbahay sa aming compound ay nakatingin sa amin ng may pagtataka. Oy, dali, ilalabas mo ba si Chinghe? Oo, mamamasyal lang kami. Natukoy na nagsimula ng gumalaw ang host. Pakiusap sa host na tapusin ang 5 kilometro. Distansyang nagalaw, 10 metro. Nang marinig ko ang boses mula sa system. Sa sobrang tuwa ko ay halos mayanig ang ulo ko. Gumagana nga. Anong nangyari? Wala po, pa. Ayos lang po ako. Matagal na po kasi akong hindi nakakalabas. Medyo natuwa lang po. Kung gusto mong lumabas. Simula ngayon, araw-araw kitang ilalabas ni Papa para mamasyal. May doktor na rin noon na nagpayo na dapat mas madalas kang lumabas. Pero, huwag na nating pag-usapan yan. Basta't gusto mo. Siguradong walang problema kay Papa. Tinulak niya ako at dumaan kami sa isang saradong tindahan ng barbecue. Dati, may kainan dyan. Masarap ang barbecue nilang tupa. Yung paborito mong barbecue na tupa na binibili ko para sa'yo. Diyan yun galing. Kaso kamakailan lang, hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagsara.
Dumaan ulit kami sa isang tindahan na puro murang gamit. May tindahan ng murang gamit dyan. Marami sa mga gamit natin sa bahay ay doon galing. Mabait ang may-ari. Yung pangatlong pwesto sa kanan sa loob ng palengke na yun, model. Yung alin na nagtitinda ng gulay, kababayan natin. Madalas siyang magbigay ng mga gulay na hindi niya nabenta. Distansyang nilakbay, 100 metro. Distansyang nilakbay, 500 metro. Distansyang nilakbay, 1 kilometro. Sunod-sunod na tumunog ang alerto ng system. Pagkalakad ng halos 2 kilometro, wala nang makitang mga bahay sa unahan. Wala nang masyadong kabahayan doon sa unahan. Uwi na ba tayo? HMM, gabi na masyado ngayon. Kung gusto mong lumabas para mamasyal. Bukas, isasama ka ni Papa na mamasyal sa parke. Hindi naman malayo mula rito ang Garden Expo Park. Sabi nila, maganda raw ang tanawin sa loob. Malaki rin ang lugar. Nang malapit na kami sa kanto ng Dazayuan, sinilip ko ang system. Kulang pa ng mahigit 1 kilometro. Itinuro ko ang kabilang direksyon. Pwede ba tayong maglakad pa ng kaunti papunta roon? Ayoko pang umuwi ng ganito kaaga. Sige, walang problema. Gusto mo bang makita ang Lugo Bridge? Tara. Nang malapit na kami sa Lugo Bridge, sa wakas ay umilo na ang draw button. Pa, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Ayoko nang mamasyal. Uwi na tayo. Naguguluhan ang itsura ni Yedali. Malapit na tayo. Bakit bigla na lang siyang gustong umuwi? Itinulak niya ako pa uwi sa bahay. Binuhat niya ako papunta sa kama. Itinabi ang wheelchair, habang bumubulong-bulong sa paghuhugas ng plato. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. May naisip siyang isang posibilidad. Doon sa group chat ng mga magulang nakasali siya. May isang alin na umalis sa group noong mga nakaraang araw. Nalaman lang niya nang magtanong siya sa private message. Hindi na raw nakayanan ng anak nito ang matagal na karamdaman. Isang hating gabi, mag-isang inayos ng bata ang kanyang silid. Nagbihis ng maayos, at lumabas para magpakalunod sa ilog. Hindi kaya kung ano na rin ang iniisip ni Ye Chinghe. Wala akong kaalam-alam sa kung anong tumatakbo sa isip ni Ye Dali. Ang buong atensyon ko ay nakatuon sa higanteng roleta ng papremyo sa harapan ko. Nasa gitna ng roleta ang draw button. At sa paligid nito, siksikan ang napakaraming pagpipilian. Nakatitig ako sa mga salitang 1% na paggaling ng katawan. Napalunok ako. Sa isip ko, pinindot ko ang draw button. Umikot ng sobrang bilis ang pointer. Tigil, tigil, tumigil ka. Dahan-daang dumaan ang pointer sa 1% na paggaling ng katawan. At nagpatuloy pa, huminto ito sa photograph at memory. Sa sobrang inis ko, gusto ko nang magmura. Konting-konti na lang sana. Pero nang kumalma ako, bigla kong na-realize na baka mas malaki ang pakinabang ng skill na to kaysa sa inaakala ko. Lahat ng mga pelikula, kanta, at nobela mula sa dati kong buhay. Dahil sa kakayahang to, malinaw na nakatatak lahat sa isip ko. Pwede kong dalhin ang mga yon sa mundong ito. Sobrang hirap na ng pag-aalaga sa akin ni Yedali. Dahil sa sakit ko, hindi siya pwedeng kumuha ng trabahong malayo sa akin. Kaya tumatakbo lang siya bilang delivery rider o kumukuha ng mga sideline. 90% ng kinikita niya ay napupunta lahat sa gamot at therapy ko. Ang natitira ay sapat-sapat lang para mabuhay kaming dalawa. Kung magagamit ko ang mga alaala kong ito para kumita ng pera. Gagaan ang buhay namin. Hindi na kailangang magpakapagod ng ganito si Yedali. Pasado 5:00 ng madaling araw. Dahan-daang bumangon si Yedali. Pinalitan niya muna ang diaper ko. At nilinisan ang katawan ko. Pagkatapos, tahimik siyang lumabas ng pinto. Wala akong kamalay-malay sa lahat ng ito. Wala akong anumang maramdaman sa sarili kong katawan. Paggising ko, mag-aalas 9 na ng umaga. Nakasara pa rin ang mga kurtina. Wala pa si Yedali. Xiao Ai, buksan mo ang kurtina. Sa sandaling pumasok ang sikat ng araw. Ipinikit ko ng bahagya ang aking mga mata. Ang ganda ng panahon, maangin at maaliwalas. Gaya ng kinabukasan ko, kahit hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Pero at least, may liwanag na. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa projection sa kisame. Mabilis na umikot sa isip ko ang question bank na katatapos ko lang basahin. Sa dati kong buhay, hindi naman masyadong sikat ang show na Laban Hanggang Dulo. Pero sa mundong ito, mukhang mas sikat ito. Sinusubok nito ang lawak ng kaalaman mo, at ang skill na photograph at memory. Ay para talagang ginawa para rito. Yuyu, tulungan mo akong buksan ang Laban Hanggang Dulo. Pinunan ko ang Challenger application form para mag-sign up. Tuloy-tuloy at walang hirap, malaki ang kumpiyansa kung matatanggap ang application ko. Dahil sa kalagayan ko ngayon, paralisado ang buong katawan, maliban sa ulo kong kayang igalaw. Hindi ko na mag-alaw ang ibang parte ng katawan ko. Basta matino lang mag-isip ang director ng show. Siguradong pipiliin niya ako. Itong anggulo na ito pa lang ay sapat na para pasabugin ang ratings. Hindi pa nag-aalas 3 ng hapon. Nakatanggap ako ng sagot mula sa production team ng show. Anong klaseng show yang Laban Hanggang Dulo? Kung ganun, panoorin mong mabuti ang show na yan. Anong premyo pag nanalo? Pera ba o iba pa? Hindi pera, kundi mga papremyo, travel rewards, o di kaya usage rights sa ilang bagay, at karangalan. Ang kuripot naman pala ng show na yan. Ayaw man lang maglabas ng pera. Hindi naman sa walang perang premyo.
Kapag naipagtanggol mo ang titulo sa loob ng 3 episodes, makakakuha ka ng annual salary na 200,000 mula sa think tank. Kapag naging assistant ka, mayroon kang 100,000 annual salary. Pagkatapos ng 6 na episodes, dodouble yan sa 400,000. Natanggap talaga si Chinghe. Team lead, magpapalam sana akong mag-leave ng 3 araw sa susunod na linggo. Bakit? Dadalhin mo na naman ba si Chinghe sa expert na iyon? Hindi po, nag-apply po si Chinghe. Natanggap po siya sa show na laban hanggang dulo. Sa susunod na Miyerkules po ang recording. Natanggap po si Chinghe. Kailangan ko siyang dalhin sa ELF sa susunod na linggo, Ling. Kakaiba ang team leader at ang delivery guy sa tabi niya. Pag-uwi sa bahay, tinanong niya ako habang nagluluto. Lalabas ka pa ba ngayon? Lalabas. Gusto kong lumabas para maglakad-lakad araw-araw simula ngayon. Syempre gusto kong lumabas para maglakad. 5 kilometro bawat araw, para makakuha ng isang tsansa sa raffle. Baka sakaling mabunot ko ang opsyon na mapagaling ang katawan ko. Gustong gusto ko nang gumaling. Kahit na buong araw akong nag-aaral ngayon. Itong pakiramdam na ulo ko lang ang kaya kong igalaw. Sobrang hirap. Pagkatapos kumain, kumulog ng malakas. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang lakas ng buhos ng ulan. Mukhang hindi na ako makakalabas ngayon. Mukhang mahihirapan ako ngayon. Mukhang hindi ako makakalabas para maglakad-lakad ngayon. Sa ganito kalakas na ulan, magiging problema kung magkakasakit ako. Sa lakas ng ulan, mukhang hindi ako makakalabas. Magiging problema pa kung magkakasakit ako. Magiging problema kung magkakasakit ako. Mukhang magiging problema kung magkakasakit ako. Hintayin ko na lang kung titayla ang ulan. Mukhang magiging problema kung magkakasakit ako. Lumingon ako para sumulyap sa bintana. Tumatama ang ulan sa salamin. At umaagos pababa, pero hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang ulan. Umulan ng 1 oras, at wala man lang senyales na titayla ito. Na-detect, hindi makukumpleto ng host ang 5 kilometro dahil sa panahon. Espesyal na binubuksan ang consciousness movement function. Maaaring gumalaw ang host sa loob ng consciousness space. Ngunit kailangang i-multiply ng 10 beses ang distansya ng paggalaw. Pakiusap, host, kumpletuhin ang 50 km consciousness movement task sa lalong madaling panahon. Nang makita ko ang notification, halatang halata ang gulat sa mukha ko. Akala ko ang 5 kilometro araw-araw ay sa totoong buhay lang pwedeng gawin. Hindi ko inasahan na magiging ganito ka-thoughtful ang system. At hahayaan akong kumpletuhin ito sa loob ng aking isipan. Biglang nawala ang kisame sa harap ng mga mata ko. Ang bumungad sa akin ay isang malawak na kalsada, at mga walang katapusang puno sa magkabilang gilid. Tumingin ako sa ibaba, at nakita kong mayroon na pala akong katawan. Sa sobrang tuwa, kung ano-anong galaw ang ginawa ko sa kinatatayuan ko. Sa loob ng mahigit 1 araw, nakahiga lang ako doon. Ang kaya ko lang gawin ay ilingon ang ulo ko pakaliwat pakanan. Halos mabaliw na ako sa pagkakatenga. Nang hamupa ang excitement, nagsimula akong maglakad sa kahabaan ng kalsada. Ang kailangan daw ng system ay layo ng paggalaw. Hindi naman sinabi kung lalakarin o tatakbuhin. Kaya naisip ko, pwede na sigurong maglakad lang. Pero nang magsimula na talaga akong maglakad, doon ko nalaman na naloko ako ng system. Akala ko, ang paggalaw gamit ang isip ay hindi nakakapagod. Pero sa katotohanan, dito, ramdam ko ang sakit sa bawat parte ng katawan ko. Ramdam ko habang naglalakad, ang bawat yumanig mula sa pagtama ng mga paa ko sa lupa. Ramdam ko ang mga kalamnan ko dahil sa haba ng nilakad. Unti-unting nangangalay, pagkatapos maglakad ng 3 kilometro. Nagsimula ng mangalay at manlambot ang mga binti ko. Pasuray-suray na ako, at hinihingal. May mas sasama pa ba sa sitwasyong hindi mo maigalaw ang buong katawan mo? Habang nakahiga lang sa kama, 50 kilometro lang naman, di ba? Ano ba namang hirap niyan? Tatapusin ko to. Pagkasabi nyon, nagsimula na akong tumakbo. Itong kalsada na parang walang katapusan. May malinaw na marker sa bawat kilometro. Sa 20 kilometro, parang hindi ko na may angat ang mga binti ko. 30 kilometro, pakiramdam ko, wala na akong binti. Paulit-ulit na lang ang mekanikal na paggalaw. Sa 40 kilometro, akala ko mamamatay na ako. Hindi na sumusunod sa akin ang buong katawan ko. Bawat paghinga ko, parang may kasamang nag-aapoy na baga. Lahat ng parte ng katawan ko, masakit. Medyo malabo na rin ang kamalayan ko. Sa 43 kilometro, hindi na ako tumatakbo. Mas mabagal pa sa paglalakad. Sa 46 na kilometro, pakiramdam ko'y umiikot ang mundo. 49 na kilometro. Congratulations, host, sa pagkumpleto ng 50 kilometrong misyon. Nakatanggap ng isang pagkakataon sa raffle draw. Pagmulat ko ulit ng mata, bumalik na ako sa inuupahan kong kwarto. Muli, kisame na naman ang nakikita ko sa harapan ko. Xiao Ai Tangzu, Xiao Ai. Anong oras na? Ang oras ngayon ay alas 10:17 ng gabi. Kakatakbo ko lang ng 50 kilometro sa loob ng consciousness space. Pero sa totoong mundo, wala pang 1 minuto ang lumipas. Grabe, sa totoong mundo, wala pang lumipas. Galing talaga ng system. Sa totoong mundo, wala pang lumipas. Galing talaga ng system. Tinitigan ko ang prize wheel na lumitaw sa harapan ko. Yung mga pagpipilian sa wheel para maibalik ang function ng katawan ko. Nandoon pa rin. Raffle, pa-raffle. Sa mga pagpipilian sa prize wheel ngayon,
Napansin ko na mas marami ang pagpipilian para sa physical recovery kumpara sa dati. Habang dahan-daang bumabagal ang pointer, pakiramdam ko ay umakyat ang puso ko sa lalamunan ko sa kaba. Konti pa. Habang tinitingnan ko ang pointer na palapit ng palapit, hindi ko napigil ang magsalita. Sa huli, tulad ng inaasahan ko, dahan-dahan itong gumalaw. Papunta sa option na ibalik ang function ng hintuturo ko sa kanang kamay. Sa wakas, nakakakita na rin ako ng kahit konting pag-asa para makarecover. Sa labas, si Yedali, na nakayuko at kinakamay ang bar-adong drain, ay biglang natigilan. Tumayo si Yedali, tumalikod, at pumasok. Pagbukas niya ng pinto, nakita agad ni Yedali na ako, na nasa kama. Ay masayang nakangiti, tumatakbo na ang mga luha ko. Agad siyang nagmamadaling lumapit, at lumuhad sa tabi ng kama para magtanong. Chinghe. Chinghe, anong nangyari? Yung kanang kamay ko. Yung hintuturo ko sa kanang kamay, nagagalaw ko na. Talaga, totoo ba? Subukan mong igalaw, patanjin ako. Sige, igalaw mo ulit, patanjin kay Papa, pero mas excited pa sa akin si Yedali. Agad niyang hinawakan ang kamay ko, at pinagalaw sa akin ang mga daliri ko, nang makita niyang kaya ko ng kontrolin. At igalaw ang daliri ko kahit kaunti. Ang 40 anyos na lalaki ay napaiyak na parang isang bata. Hahaha. 3 taon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagod at sakripisyo. Ang buong yaman ng aming pamilya. Kumonsulta siya sa napakaraming eksperto at manloloko. Nagpabalik-balik sa kung ilang ospital. Sumubok ng napakaraming paraan. Inakala niyang ang gwapo niyang anak ay habang buhay na lang na mananatiling nakahiga sa kama. Pero heto ngayon, biglang nagkaroon ng pag-asa. Sobra-sobra ang tuwa niya. Pa, nahirapan po kayo nitong 3 taon. Hindi, anak, hindi mahirap. Basta't gumaling ka lang. Kahit anong hirap pa ang pagdaanan. Hindi ito mahirap para kay Papa. Anak, pumunta tayo sa ospital. Pumunta na tayo ngayon din. Magpatingin tayo sa mga doktor. Tingnan natin kung gumagaling ka na nga ba. Kung may paraan na para magamot ka. Pa. Sabi po nila noon, hindi nila mahanap ang dahilan. Ang dami na nating sinubukang paraan pero walang naging epekto. Ngayong may senyales na ng paggaling. Siguro naman malalaman na nila kung ano ang dahilan, di po ba? Tara na, umalis na tayo ngayon. Pa. Oh, bakit, anak? Gabi na po masyado, wala na pong mga doktor sa ospital, nakauwi na sila. Tsaka, ang lakas-lakas po ng ulan sa labas. Kahit po gustuhin nating pumunta, hindi tayo makakaalis. Hindi naman po kailangang magmadali. Ngayong nagpapakita na ako ng senyales ng paggaling. Baka unti-unti rin akong gumaling sa hinaharap. Hindi kailangang magmadaling pumunta sa ospital. Saka, parang wala ring saysay kung pupunta sa ospital. Hindi nila nalaman kung ano ang problema dati. Kaya hindi rin nila malalaman ngayon. Ayoko talagang pumunta sa ospital. Kasi hindi ko alam kung kapag nalaman ng doktor na gumagaling na ako, baka kung anong gawin nilang pag-aaral sa akin. Oo. Hindi tayo makakapunta ngayon. Bukas na tayo pumunta sa Chinghe Hospital. Kailangan pa rin nating pumunta. Umuunlad na ang kalagayan mo. Kailangan nating ipatingin sa doktor. Malay mo may paraan na pala sila. Baka dahil din yan sa mga naunang gamutan. Nagka-epekto na siguro yung mga ginawa nila. Pero hindi ganito ang iniisip ni Yedali. Kahit na hindi nahanap ng mga doktor noon ang dahilan. At hindi nila ako napagaling. Sila pa rin ang pinaka-profesional sa lahat. Habang sinasabi yun, hinanap ni Yedali ang numero ng telepono ng espesyalista na tinago niya noon. At tinawagan niya ito, habang tinitingnan si Yedali. Natuwang-tuwang kinakausap ang espesyalista sa kabilang linya. Tungkol sa kung paano ko na igagalaw ang mga daliri ko. Alam kong hindi ko na ito maiiwasan. Pagkatapos ng tawag, tiningnan niya ako sa kama na hindi nagsasalita. Huwag mong alalahanin ng pera. Ilang buwan na rin tayong hindi masyadong gumagastos. May naipon pa naman ako kahit papaano. Basta't gumaling ka lang. Pwedeng mag-drive si Papa sa gabi para kumita ng extra. Bata pa si Papa, kaya ko pa. Ang mga sinabi ni Yedali habang nakangiti ay sobrang nakakadurog ng puso. Bata pa raw si Papa. Mahigit 40 anyos na siya. Pero ang tanda na ng itsura niya. Parang tumanda ng 10 taon. Sa palabas na, labanan ng pera hanggang sa dulo.
Sinabi ng production team na kung kaya mong manatiling champion sa loob ng 3 episode, makakakuha ka ng 200,000 taunang sahod. Kung maipagtatanggol ko ang pwesto sa loob ng 6 na yugto, doble ang makukuha ko, aabot ng 400,000. Ito na siguro ang pinakamabilis na paraan. Para makakuha ako ng pera sa ngayon, kailangan kong makuha ang perang ito. Kinabukasan, maaga pa lang, binuhat na ako ni Yedali at inilagay sa wheelchair. Tinulak niya ako palabas ng bakuran. Inabot kami ng mahigit 1 oras bago makarating sa 301. Dahil sa pagbuti ng kalagayan ko, unang ipinagalaw ng espesyalista ang mga daliri ko. Nang makumpirmang hindi lang ito guni-guni ni Yedali, ipinadala niya ako para sa isang serye ng mga pagsusuri. Ito ay tiyak na isang magandang senyales. Pero baka hindi lumabas ngayon ang ilang resulta. Kailangan nating hintayin ang mga resulta bago tayo magdesisyon. Bukod pa riyan, kailangan mong alalahanin ng mabuti kung ano ang mga ipinakain mo sa kanya para sa rehabilitasyon sa mga panahong ito. Kailangan din naming malaman kung ano talaga ang dahilan, kung bakit nagkaroon ng ganito kalinaw na senyales ng paggaling. Makakatulong ito sa aming pag-aaral sa kanyang kondisyon. Ang perang dinala ni Yedali ay naging isang tumpok ng mga resibo para sa mga test. Naiintindihan ko rin ang sitwasyon ninyo, gaya ng nabanggit ko sa iyo dati. Kung papayag kayong makipagtulungan sa amin para sa ilang pag-aaral tungkol sa kondisyong ito, maaari akong magbigay sa inyo ng dagdag na pondo sa ngalan ng pananaliksik. Ang ilang mga pagsusuri at paggamot ay maaari ring magkaroon ng malaking bawas sa bayarin. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihang loob. Pero huwag na lang po siguro. Alam ko kung paano ako gumaling. Kahit na pagpira-pirasuhin pa ako ng mga espesyalistang ito, malamang wala rin silang matutuklasan. Isa pa, ayoko namang maging parang daga sa laboratorio. Pag-isipan mo sanang mabuti, Chinghe. Medyo nagustuhan ni Yedali ang ideya. Nabanggit na ito dati ng espesyalistang ito. Mayroon ding ibang mga espesyalista na nag-alok nito. Pero hindi ako pumayag. Pa, gusto ko nang umuwi. Halika, doktor. Doktor, halika, doktor, kumbinsihin niyo siya. Dok, susubukan ko pa siyang kumbinsihin. Bukas, susubukan ko ulit siyang kausapin para pumunta rito. Babalik ako bukas kapag lumabas na ang resulta. Sige, bukas na lang ulit. Pagkatapos niyang sabihin yun, itinulak na niya ako paalis. Pag-uwi sa bahay, pilit pa rin akong kinukumbinsi ni Yedali. Pero kahit isang salita, hindi ako tumugon. Ikinainis ito ng husto ni Yedali. Pagkaalis ni Yedali, tiningnan ko ang mga natitira kong pagkakataon sa raffle draw. Hindi na ako nagatubili. Pinili kong mag-draw. Mula sa inuupahan naming apartment papuntang ospital, mahigit 5 kilometro ang layo. Hindi ko inasahan na ang pagsakay sa bus at tren ay bibilangin din pala ng system sa 5 kilometro. Mabilis na umikot ang pointer. Dumaan ito sa bawat pagpipilian. Unti-unting bumagal ang takbo ng pointer. Sa isang opsyon na hindi ko kailanman inakalang makukuha, malusog na katawan level 39, sikmura, true card, 1,000,000 ginto. At doon ito huminto. Para sa isang pasyenteng paralisado ang buong katawan. Ano naman ang silbi ng isang math expert? Math expert, activated na. Sa tuwing haharap ka sa anumang problema sa math, palagi kang makakatanggap ng clue para sa susunod na hakbang. Mukhang wala rin namang masyadong silbi. Sayang lang ang isang pagkakataon. Tiningnan ko ang oras. 1:30 na ng hapon. Inutusan ko si Xiao Ai na buksan ang computer. Nagpatuloy ako sa pagsasagot ng mga tanong mula sa quiz show na Laban Kung Laban. Dito nakasalalay, kung makakakuha ba ako agad ng trabahong may sahod na 200,000 kada taon. Kailangan kong seryosohin ang trabahong ito. 2:30, umuwi si Yedali. Oh, kumusta? May naramdaman ka bang paggaling sa kahit anong parte ng katawan mo ngayon? Pa, kung ganoon kabilis ang paggaling, edi sa loob lang ng ilang araw, makakatayo at makakatakbo na ako. Hahaha. Masyado lang akong sabik, kasi naman, sa wakas ay may nakikita na tayong pag-asa, di ba? Dahan-dahan lang. Huwag magmadali, basta't unti-unti kang gumagaling, sapat na yon. Oo nga, masyado akong nagmadali. Kinakamot ni Yedali, ang kanyang batok habang tumatawa. Masyado nga siyang nagmadali sa bagay na ito. Pagkatapos kumain, sumakay agad si Yedali sa kanyang e-bike at muling umalis. May pag-asa na akong gumaling, kaya ngayon ay punong-puno siya ng sigasig. Pagkatapos mag-aral ng 1 oras, at dahil katatapos ko lang kumain, medyo tinatamad akong tumingin sa mga problema. May problema ba sa math? Nag-browse na lang ako online. Isang post na humihingi ng tulong ang nakakuha ng atensyon ko, kaya binuksan ko. Humihingi ng tulong, baka may henyo sa math dyan. WeChat, 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Mga problema sa math. Kung ganoon, itong skill ko bilang isang math expert, magagamit ko kaya? Pero nang buksan ko at makita ang mga tanong, doon ko lang nalaman na hindi pala ito para sa elementarya,
kundi isang tambak ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Ano to? Pero ang nakapagtataka, habang tinitingnan ko ang mga tanong, kusa na lang lumitaw sa isip ko ang susunod na hakbang para masagutan ng problema. Dahil wala naman akong ginagawa, sa ilalim ng post na iyon na humihingi ng tulong, ibinigay ko ang sarili kong sagot. Naging popular ang post na ito. Nang lumabas ang sagot ko, may nag-reply agad sa baba, kahit hindi ko maintindihan. Pero ang dami mong sinabi. Reply, yung sayo rin hindi ko maintindihan. Cute, ipagpapalagay ko na lang na tama ka. Nang makita ko ang mga ganoong sagot, napangiti na lang ako at isinara ang post. Nagpatuloy ako sa pag-browse sa internet. Isang second-year student mula sa Math Department ng Tsinghua University sa capital ang nakakita ng notification sa kanyang phone. May nag-reply na sa post mo. Binuksan ni Joshua ang post at sumilip. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nag-post siya nito dahil sa isang banda, isa itong problema sa math. Matagal na niyang pinag-aralan pero hindi niya maintindihan. Gusto niyang makita kung may sino mang makakatulong. Agad-agad na tumakbo si Joshua sa research lab. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Ang sagot na galing kay Xiangyang Ersheng ay ipinakita niya sa senior niyang si Pei Ming. HMM. Joshua, paano mo nagawang i-post ang bagay na ito sa internet? At ibinigay mo pa ang mga detalyadong hakbang natin sa paglutas nito. Hindi mo ba alam kung ano ang magiging kahihinatnan nito? Ang proyektong ito na pinag-aaralan nila, kahit hindi ito maituturing na mahalagang proyekto. Pero bago magkaroon ng resulta, ang basta-bastang pag-post ng pangunahing problema sa math sa internet, ay talagang hindi pinapayagan. Napatingin ang lahat ng tao sa loob ng research lab sa direksyon nila. Ito ay isang napakaseryosong pag-leak ng impormasyon. Biglang hindi nakapagsalita si Joshua. Hindi niya yun pinag-isipan ng husto. Ang gusto niya lang ay ipaalam sa mga tao kung gaano siya kagaling. Hindi niya talaga inisip ang mga bagay na ito. Kailan mo yan pinost? Alisin mo yan sa internet ngayon din. At ibigay mo sa akin ang mga susi ng laboratorio. Ibigay mo rin ang computer mo. Pagkatapos naming suriin at murahin ang lahat ng laman yan, saka mo na lang bawiin. Simula ngayon, ayoko nang makita ka pa sa project team na to. Hindi, kuya. Aalis na po ako. Ibubuka pa sana ni Joshua ang kanyang bibig, para humanap ng taong tutulong magsalita para sa kanya. Pero nang tingnan niya ang mga tao sa paligid niya sa lab, nakita niyang lahat sila ay masama ang tingin sa kanya, kaya yumuko na lang siya at lumabas. Nang makaalis na si Joshua, sa sobrang galit ni Pei Ming, isang bagay mula sa mesa. Ang malakas niyang ibinagsak sa sahig. Pinulot niya ang isang cellphone at tiningnan ito. Nalaman niyang iyon pala ang cellphone ni Joshua. At sa screen ng cellphone, ay naroon mismo ang isang solusyon para sa kanilang problema sa arithmetic. Solusyon sa problema sa arithmetic. Uy, mukhang gagana nga ito. Sinulyapan niya lang ito, at nakita niyang may punto ang sinasabi ng taong ito. Bukod pa rito, ang anggulo ng approach na ito ay hindi pa nila naisip kailanman. Xiangyang Ersheng Step 2, Forge Candle Solar Team, Solution TX Katumbas. Mang Son, halika rito. Anong meron? Pebrero, katumbas ay katumbas pa. Gamitin natin ang solusyon na ito para i-calculate. Pagkalipas ng 3 oras, sina Pei Ming at Mang Son sa loob ng research lab, ay parehong tuwang-tuwa, si katumbas ay katumbas. Gumagana nga, nakuha talaga natin ang sagot. Itong taong nagngangalang Xiangyang Ersheng. Isa talaga siyang henyo. Pei Ming, sa tingin mo, baka galing siya sa math department ng eskwelahan natin. Sinong teacher kaya? Parang hindi. Hindi siya tulad ng mga guro sa math department natin. Natanong ko na silang lahat. Walang sino man sa kanila ang nakapagbigay ng sagot.